to avoid panic. Pag nagpanic na ako, kawawa ang mga tao, lalong-lalo na mga mahirap, where will they go? Ngayon, mention ko yung earlier, yung sa ROTC, although I think it's not within the topic here, dapat po talaga magkaroon tayo ng national army. Kapag minention nyo ang Singapore, ang South Korea. Ngayon, dapat po natin i-mention pati ang Singapore. They have a good, I would say, National Guard. Kasi lahat to undergoes military training. Wala akong training yan eh. We need to go back to basic. I'm a product of ROTC. We have to go back to ROTC. It's one way of instilling discipline to all Filipino people. Kailangan mahalin natin ang bansa. Mahalin natin ang bayan. Sir, I'll try to make it quick lang, sir. Maraming i-unpack. But first of all, sir, I'd like to reiterate that the President himself has repeatedly said and will continue to say that para hindi naman nawawala po yung diplomasya sa natin. Tuloy-tuloy naman po yung pag-uusap na po, sir. I-echo ko lang po din mabilis yung on the comments made on what they call this, the COVID-19 comms and response. With all due respect to the opinions of the learned personalities here, sir, I ascribe to the position of President Jimmy Policarpio na the previous administration had to make do with what they had, given the crisis that they had, yung very unprecedented pandemic na humarap sa atin. So my hats off actually to the crisis communicators nung panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte. It wasn't perfect, and there were a lot of ways that we could there are a lot of learnings and a lot of improvements that we could do. Pero it worked given the situation that they were in, po, sir. Siguro ko din po, sir, I'm proud to report, sir, to the body and everybody here that looking at the media reports naman po, sir, at least locally po sir, I would say our PCO would more than be happy to stand on the statement na the media reports by and large have been very fair, very candid, very balanced naman po, and they have been they have shown at least all sides. They have tried to at least show all sides na po. This is across the board. Tawag dito, from time to time may mga reports lang na halimbawa na parang medyo parang hindi ka napapangiti, but by and large sabi nga po ni Sir Dante Ang, even in their own broadsheet, yung kanilang mga kolumnista nagbabanggaan ng mga opinion, but therein lies the rub, sir, Mr. Chair, that it's not unique to us, but it's unique to a democratic system wherein talagang there is the marketplace of ideas, sir, and given that our press is one of the most vibrant actually in not only in the region but I would say the world. Talaga pong hindi po maiiwasan na bawat outfit, bawat writer, bawat editor, bawat owner, may kanya-kanya po talagang kumbaga basa sa sitwasyon. But I would also like to emphasize that at least on the part of the government, I hear the suggestions on a single single talking head, single spokesperson, and that is part of the discussions internally. But I would also give my hats off to the talking heads of particularly National Task Force West Philippine Sea, that meron naman po silang message discipline, and they have been saying the same thing over and over again for almost 2 years po na po. So I think yun lang po siguro yung dun sa marami po na pag-usapan. But again po, I would like to emphasize that the media reports right now that we are seeing, they have come actually a long way from almost 2 years ago, and I think that the media, particularly the private media, they have come a long way to at least be fair, be balanced, and I would have to say be patriotic, sir. Yun po, sir. So, salamat po sa media po, sir. Thank you po. Salamat po. May tanong lang po ako sa ating home Office of Civil Defense. Napaka po nito. Sir, halimbawa, kasi kayo po yung tinuro kanina kayong tinuro. Halimbawa lang po ito, no? Yes, sir. Nawalan ng kuryente. Kasi naalala niyo po nung minsan nag-shutdown ng Facebook. Yes, sir. Nag-shutdown ng Facebook pa lang yun, hindi pa ho internet. Pero nagulantang ang buong Pilipinas. Nagpanik ang mga Pilipino nung nawala lang ang Facebook. Halimbawa po, nawalan ng kuryente. Kasi yan naman po ang warfare ngayon, sir. Sabi nga ng isang kasama natin,
Hindi na ito usong conventional, ano? Nakakita ka na lang ng mga mawawala ng kuryente, malabas yung mga drone, yan na yun eh. Halimbawa po, nawalan ng kuryente, wala tayong koneksyon, wala tayong TV, wala tayong radyo, walang kahit ano. Paano po ang komunikasyon? Paano po ang pagkuha ng tao ng information? Napaghandaan na po ba natin yon? Opo, pagdating po sa mga disasters, especially po pag naputulan po tayo ng kuryente, kasama naman po natin ang Department of Energy at ang DICT sa NDRIMC po, no? So, pagdating po sa mga ganyang complex emergencies, involved naman po lahat ng ating ahensya. So, pagdating po sa komunikasyon, rest assured na papasok agad ng DICT para magkaroon po tayo ng komunikasyon at ang DOE is para magkaroon po ng energy. Pero kung habang wala pa po, ang ating communication naman po from OCD side naman po, no, meron po tayong mga radyo na of course meron po mga battery po yan na magsisend po na rekta po sa ating mga regional offices. Na ito pong mga regional offices naman po natin, ang siya po magbabato ng mensahe sa ating mga LGUs down to the barangay level po. So kahit po maputulan po tayo ng kuryente, ang komunikasyon po natin is tuloy-tuloy pa rin po. So masisigurado po natin na ano man mangyari, mananatili ang komunikasyon. Kasi alam nyo, sir, yan ang root, ugat yan para hindi magpanik ang tao. Magpapanik lang naman ng tao pag wala na siyang naririnig. Kapag wala na siyang nakakausap, pag wala na nagbibigay sa kanya ng instruction, pag wala nang, ibig sabihin wala nang gobyerno. Pero pagka alam niyang nandyan ng gobyerno, hindi naman magpapanik yan. So, masisigurado niyo po na meron na tayong programa para dyan o gagawin pa lang natin yung programa? In terms of communication po, no, rest assured naman po na hindi po mawawala ng communication. Especially po. Kahit ng kuryente, sabihin Yes, natin na siyempre pagka nasa butahe yan, matagal yan bago bumalik. So, okay po. Especially po sa OCDs, nakaset po yung plano po natin dyan. Naka-ready po yung mga gensets natin, mga battery-operated na satellite phones, para po makarating po sa ating mga regional offices yung mga karampatang komunikasyon or mensahe na kailangang iparating po sa ating mga kababayan. So, pababa po yan from central office, iraradyo po natin sa regional offices or isa sat phone. Then, bababa po yan down to barangay level up to, pinsan po ang ginagawa nila sa Recorrida, yung mano-mano po, nagme-megaphone po tayo para maparating po yung mensahe po sa ating, lalo na po sa mga barangay levels dahil maliit naman po yun. Kahit i-megaphone lang po nila yun, kaya po nila yun. So, rest assured po, ang komunikasyon po natin is tuloy-tuloy kahit po bumagsak po ang linya ng komunikasyon o kuryente po. Yun po, magandang balita po yun. Sir, maraming salamat po, Sir Diego Mariano. Apo. Wala tayong DA, ano? Sa pagkain kaya, tayo ba ay handa sa pagkain o tayo ay mag-i-import? Ang ano lang, meron po bang na tutulong sa atin magbigay ng informasyon sa taong bayan? All Philippines po ang pinag-uusapan natin, ano? Meron po bang ganun na kayong task force na handa sa ganitong sitwasyon? Kailangan po bang bumuo na ng ganyan na grupo? Na sabi nyo nga po kanina, nandyan na yan sa franchise, automatic yan. Yun kung may kuryente. Paano kung wala ng kuryente? Wala na tayong, sino ang magmamalasakit sa taong bayan? Sino ang magbibigay ng information sa taong bayan? Pag wala na pong kuryente, wala na tayong, sabihin natin, yung mga istasyon, hindi na gumagana. Sino ang maaasahan po natin? Opo. Sir, Mr. Chair, to my knowledge, sir, right now, sir, parang wala pang ganyan. If, based on your question, yung personality, media personalities na deputized na po, na parang sila yung magiging, I would say, focal persons for information or media dissemination in times of crisis or disaster. Hindi, wala sa knowledge, the information that I have right now, wala po. But I think that's a good idea that we could maybe evaluate and study po siguro, particularly dun sa scenario na diniscuss ninyo po, no, sir. But ano lang po din, in times of crisis, mahalaga, tama po, may nagsabi po kanina dito na mahalaga din yung credibility and yung ano, yung pagtog dito, yung credibility nung talking head mo or yung messenger mo.
And nabanggit naman po ng karamihan dito ng mga media outfits, most often than not, they look to government for for the information, particularly in times of crisis, disaster, or conflict. So I think at the moment po, ang tack po natin is basically maybe identify credible government talking heads to disseminate the information, not just in the executive but maybe also in the legislative or the other branches of government po. Halimbawa po, maybe si Senate President or something na talagang pinagkakatiwalaan po ng taong bayan na alam nilang pag nanggaling dyan yung informasyon, 11 times out of 10, totoo po yun. But thank you for the the hypothetical, and we will consider it po, sir. Opo, sir, kasi ASEC, mas sa experience ko po, mas ako naman po ay saludo kay Senator Mig Zubiri. Saludo naman po tayo sa lahat, Pero maraming lugar sa Pilipinas, mas pinaniniwalaan nila yung media personality. Kaya napakahalaga po siguro, sir, na ma-deputize ninyo din. Magkaroon na po tayo ng pari tayo nabibigla, mawalan man ng kuryente, mawalan man ng lahat, meron na doon na isa, Manila. Siya yung bahala doon, ma'am. Kanina pa po nila binabanggit yung digitalization tsaka yung EWBS. Overview lang po, gusto ko pong i-share kasi bahagi po yung PTV doon sa nangunguna po doon sa digitalization ng broadcasting, ng communication po ng pamahalaan. Yung EWBS po, di ba right now po pagka may mga lindol or na kailangan pang biglang tutunog po yung telepono po natin nang tunog lang po siya ng tunog hanggang pansinin mo siya. So yung EWBS po na yon, pine-perfect po ngayon under this digitalization. At isa po yan sa mga pinupush po ng administrasyon po ni Pangulong Marcos na talagang yan po ay ma-set up po sa buong bansa. At yung pong impormasyon na yon ay may isa pong grupo ng mga communicators at saka mga iba't ibang agency po yon na sila pong magmamanage ng communication or messaging na lalabas po dun sa EWBS. So baka po sa panahon po ng gera, magagamit na rin po yun ng pamahalaan kasi ngayon po nakatuon po yun para gamitin po dun sa bagyo, sa lindol at sa iba pong mga natural calamities. Magandang hapon po, Mr. Chairman. Well, I'd like to confine yung answer ko po, yung aming opinion sa inyong purpose na inyong hearing, which is the role of media in disseminating of public information in times of conflict. Your Honor, pag sinabi yung nating conflict, ibig sabihin na nun, gera eh. Iba naman yung pwede kong get yung conflict sa Marawi, where my mother is from, and i-conflict ko yun. Ang kailangan ko kasi in times of conflict, iisa lang ko magsasalita. Sa executive department, saka sa military. Because they're the principal player in any conflict. Ngayon kung let's say for example, ang conflict is between China and Philippines, dapat meron diyang partisipasyon ang DFA. Because may tawag tayong diplomatic channel. Pwede at the back of China or at the back of the Philippines para sila mag-uusap kung paano naman diplomatically how to resolve issues to avoid armed conflicts. Ngayon, papasok ko ang gobyerno, being a government entity under the PCO, we would like to confine our pronouncement, our news exclusively para lang sa yung kung ano sasabihin ng gobyerno. At the same time, dapat siguro tanggalin lahat ng mga social media because it will create a lot of conflict. And it could be used as a tool by the other sector or the other part of the conflict to downgrade us or to confuse the Filipino people. Kaya dapat isa lang. Tanggal lahat yung social media, tanggal lahat yung mga tinatawag na mga pirate station o pirate radio station. Dapat stop lahat yan. Ngayon, in times of pandemic, isang magandang example yung nung magkaroon ng pandemic noong 2020. Maganda naman ang ginawa ni Presidente Duterte kasi
isa lang ho nagsasalita, Department of Health. Ngayon, no, kung meron ng mga doktor, kung meron silang conflict, I think they have to settle it among themselves. Kasi ho, it's a well-known fact naman ho, na there are a lot of pharmaceutical companies, they have the particular doctor supporter. One would be attached to one pharmacy, one would be another pharmacy company, and napakahirap pag samasamahin. Dapat to, kung anong position nila, dali nila sa Department of Health, and they create a committee, then they can recommend whoever is the decision-making in the Department of Health. You know, ang importante lang do sa mga, in any time, whether it's time of conflict or panic, ang importante dapat to avoid panic. Pag nagpanic na ho, kawawa ang mga tao, lalong-lalo na mga mahirap, where will they go? Ngayon, mention ko yung earlier, yung sa ROTC, although I think it's not within the topic here, dapat po talaga magkaroon tayo ng national army. Kapag minention nyo ang Singapore, ang South Korea. Ngayon, dapat po natin i-mention pati ho ang Singapore, they have a good, I would say, National Guard. Kasi lahat to undergoes military training. And as of now, wala tayong reserve. Ang reserve natin, yung mga naging secretary, binigyan ng colonel, yung mga naging undersecretary, binigyan ng lieutenant colonel, wala akong training yan eh. We need to go back to basic. I am a product of ROTC. We have to go back to ROTC. It's one way of instilling discipline to all Filipino people. Kailangan mahalin natin ang bansa. Mahalin natin ang bayan. Saka dapat to siguro balik natin yung tinatawag na kabataang makabayan. Sumusumpa tayo ting Lunes at susumpa tayo every Friday. Dapat to ibalik natin para to instill discipline and love of country among the young ones. Dapat to siguro isa pang i-mention, yung conflict is territorial conflict. Ngayon, kung nandiyan ang tinatawag nating Chinese Navy, siguro di tayo dapat mabahala. Kasi ang balikatan ho, every year nangyayari yan eh. Ang pinakamaganda ho nangyayari dito, yun ho mga equipment dinadala nila dito, iniiwan nila yung iba. Kaya nagkakaroon na-expose yung mga Filipino soldiers on new techniques of warfare. Kaya ang Amerika ho ngayon, kukuntiin ang lumalaban, puro drone na lang eh. Wala akong lumalaban na personal na man-to-man eh. Saka dapat to, ang Pilipino should speak as one in any time of crisis, in any time of warfare. Dapat. And I think being a pro-Filipino yourself, I've known you, dapat to siguro instill natin ulit ang tinatawag na pakabayang Pilipino. Salamat po.